Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-25 bahagi. Ram, kanina pa tayo nasa biyahe. Saan ba tayo pupunta? Gabi na. Nag-aalala kong sabi nang makita kong madilim na sa labas. Ang layo na rin ng biyahe namin. Saan niya ba ako dadalhin? Don't you trust me? Don't worry, wife. We're almost here. Sabi niya at narinig kong bumusina siya, dahilan para bumukas ang gate. Isa ba itong villa? Maya-maya pa ay huminto kami sa isang harapan ng bagong bahay. I mean, kitang-kita ko. Nakagagawa pa lang nito at magandang-maganda. Ram, nasaan tayo? Kanino to? Itinuro ko pa ang bahay habang nakatingin sa kanya. Yours. Tipid niyang sabi at nginisihan ako bago lumabas. Anong akin? Wala akong binibiling bahay. Nakita kong pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan at inalalayan na makababa. Inilibot ko ang paningin ko kahit gabi na. Masasabi kong maganda ang kapaligiran dito. Sarah, hindi ko na kaya magtiis. Hindi ko na kaya maghintay na mahabang panahon para makasama ka. Mula umaga hanggang gabi at magdamagan. Gusto ko palagi lang nasa tabi kita sa lahat ng oras. Ayaw ko mawala ka sa akin, Sarah. Mahal kita. And I do love you ever since. This house, starting tonight, I want you to spend all night with you. I want to be with you. Sarah, I bought this house for you. For us. Now, it is good. Mahaba niyang sabi na ikinatitig ko sa kanya. Hindi ko maiwasang maluhan nang marinig ko ang sinabi niya. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi na biro na sabihin niyang mahal niya ako. Ram, tawag ko sa kanya. He smiled and wiped my tears using his thumb. Let's go inside. Everything is settled. Siyempre, dadalhin ba kita rito kung hindi? Ganun kita kagustong makasama dahil mahal kita. Hinawi niya yung buhok ko. Ram, sinasagot na kita. Pigil ko sa kanya nang pagpasok na siya sa loob. Sinasagot? He smirked. Yes, I am now officially your girlfriend. I explained and his eyes widened. Really? You mean? Yeah. Thanks, wife. Yeah, thank you. Ang swerte ko naman sa araw na to. Masaya niyang sabi at niyakap ako ng mahigpit. Hindi naman kita mahindian eh. Isa pa, nagdemand ka na sa akin ng una pa lang. I pouted that make him smirk. No, wife. You are not officially my girl because you are certified my wife. Thank you so much. Hinawakan niya pa ang magkabilang pisngi ko. I love you. This will be a new beginning for the two of us. Hinalikan niya ako sa noo. Ram, I love you too. Mahinang saad ko. Dahil nahihiya akong umamin sa kanya ng nararamdaman ko. Sounds so good. It's making my heart race. Damn, I love you more. Nagtatawa ako sa reaksyon niya dahil mahina niya pang tinipa yung dibdib niya. Ram, I love you too. Pag-uulit ko na ikinatigil niya. Napalingon ako sa bahay at hinila ko siya papasok. Gusto ko makita ang nasa loob. Kung maganda ba talaga. I know, hindi mo naman sabihin. Nararamdaman ko. Mas mahal kita. Mahal na mahal. Napaharap ako sa kanya habang nag-iinit ang aking pisngi. Grabe, balak niya ba akong patayin sa kilig? You're blushing. I heard him chuckled. Wife? Napalingon ako kay Ram na nakaupo sa office chair niya dito sa kwarto namin. Habang ako, nasa sofa sa tabi niya. Pagkapasok naming dalawa, nilibot niya ako sa buong bahay. At masasabi kong sobrang ganda. At ang laki nito para sa aming dalawa. Malaking living room. Complete equipment sa kitchen, may maid's quarter sa first floor. Kasama na rin ang basement sa second floor naman ay 3 kwarto, 2 guest room and the master's bedroom. May king-size bed, mini living room and reading corner, table for 2 persons only. Ang room naming dalawa ay sobrang laki. May 4 na pinto sa loob. Ang isa para sa banyo. Ang isa ay sa walk-in closet. Ang isa naman ay office niya. Din ang isa naman ay for the baby. Hindi ko nga alam kung bakit may room for baby na kaagad, wala pa naman kaming anak. Ang masasabi ko lang, masayang kinakabahan ako na magkasama na kami. Wala na tong bawian. Mag-asawa kami at mahal namin ang isa't isa. Pinakamasayang araw naming dalawa. Wife, rinig kong tawag sa akin ni Ram at naramdaman ko ang ulo niya sa balikat ko. Huminga ako ng malalim at bumaling sa kanya. Nakita ko siyang nakatingin sa akin na parang sinusuri ako. Problem?
Umiling ako bilang sagot sa tanong niya. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok ko at hinalikan ako sa labi. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa biyahe. Papunta natin dito. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Bulong niya at umayo siya ng upo. Mas pagod ka sa akin. Hindi ba pwedeng bukas naman ang iba? Magpahinga na tayo. Hinaplos ko yung pisngi niya. Hindi ko alam kung paano niya napapagsabay ang pag-aaral at ang pagiging boss ng company niya. Yes, naikwento niya sa akin na tinake over ng lolo niya sa kanya yung position as president in the company. Sabi niya pa nga, hindi na siya madalas papasok sa school dahil busy siya sa office. Buti na lang at patapos na kami. Ilang months na lang hihintayin gagraduate na kami. Makakapag-focus na siya sa trabaho. Madali lang naman to. Hintayin mo na lang ako para sabay na tayo. Pero, mauna ka na. Napupuyat ka kakahintay sa akin. Hinawakan niya yung kamay ko na nakahawak sa pisngi niya. Sige, ititimpla na lang kita ng coffee. Ninitian ko siya at tumayo ako. Umalis ako sa pagkakaupo ko sa sofa. Akman lalabas na ako sa kwarto. Huwag ka nang bumaba. Dito ka na lang magtimpla. Gumuso siya sa right side niya at nakita kong may heater din, may water sa pitcher and mini drawers. Wow, ang astig naman. Hindi kaya ginagawa niya kung tama dito. Meron pa palang mini fridge dito. Hala, ang galing naman. Ini-spoil naman ako masyado. Nakangiting sabi ko. Siyempre, dapat lang kasi magkasama na tayo. Kailangan nating alagaan ang isa't isa. I promise you that. So for now, I need to go back to work. Always remember that I'm working for you and for our future. To give everything you needed and want. For our future family. Understand? Kumuha ako ng cup and spoon sa mini drawer at naglagay ng coffee and sugar sa isang cup. Hinihintay ko pang mainit yung tubig. Ngumiti ako sa kanya. Yes, and keep this in mind too, that I'm always be there for you. I will support you. Keep on loving you. I love you. I smiled at him that make him cause. Kailan naman bang magmura? Hinahalo ko na yung coffee niya at naglakad ako papalapit sa mesa niya dala yung coffee. Yeah, and you keep my breath away when you say those words to me. Ngumiti ako nang mailapag ko sa harapan niya yung kape. Ala, ang OA mo naman. Magkape ka na muna. Bumalik ako sa kinauupuan ko at niyakap yung throw pillow. I'm not. Just, I don't know what I feel when you said I love you. Maybe because I didn't expect you that you're gonna love me back. Or maybe this is the first time I feel towards a woman and I admit to myself that I am taken to someone. Oh, so you didn't say I love you to your ex-fiancé, Vina? I curiously asked him. Napakagatlabi ako na makita ko nag-iba ang timpla ng mukha niya. Anong meron kay Vina? Wife? Sorry, curious lang kasi ako. Ngumiti ako sa kanya. Para yun lang ayaw niya nang sagutin. Ang damot naman. Curious kaya ako kung bakit sila hindi nagkatuluyan na magpakasal at kung sino talagang totoong Vina-like. Inamin sa akin ni Vina na hindi siya ang Vina na nakarelasyon ni Ram. Sino ba kasi yon? I pouted. Wife. Po, I love you. Napatingin ako kay Ram at pakiramdam ko ay may paru-parong nagsiliparan sa aking tummy na para bang nagdiriwa ngayon. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kaligayahan sa buong buhay ko. Maybe this is the love I asked God to give by this man. I love the way everything about him. He always make me feel special. Nakita ko ngumiti siya sa akin bago uminom ng kape. You're blushing. Hinawi niya yung ilang hibla ng aking buhok bago masuyong hinaplos ang aking pisngi na para bang nang-aasar pa siya. Everyday routine? Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Ram sa likod ko at naramdaman kong yumakap siya sa akin. And I smiled. Gumising ako ng maaga para mag-prepare ng breakfast namin. Well, wala kaming maids. Kaming dalawa lang ang nandito. As a wife, dapat lang napaghandaan ko siya everyday ng breakfast before he go to his work. Sagot ko at pinagpatuloy ko ang paghahalo ng fried rice sa frying pan. Good morning, my love. That smells good. Sabi niya habang isinisiksik sa leeg ko ang kanyang muka at mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sa akin. Good morning. Ang sarap ng tulog mo. Baka malate ka niyan. Bumaling ako sa kanya at pinisil ko yung pisngi niya. Of course, masarap ang tulog ko kapag ikaw ang aking katabi. I am in peace, he said and gave me a little kisses on my shoulder. Oo na, tama ng halik. Pakiabot na lang po yung lalagyan, baka masunog pa ang niluluto ko sa'yo eh. Natatawang sabi ko sa kanya. Sasawayin ko lang naman ako. Bakit kailangan pang utusan?
Kumamot siya sa ulo niya bago kinuha ang lalagyan ng fried rice na inilagay ko sa mesa kanina. Reklamador ka talaga ano? I asked him as he handed me a rice bowl. Pero masuno rin. Basta pagdating sa'yo. Nagrereklamo pero susundin lahat ng utos mo. Ngumiti ako sa sinabi. Bago muling yumakap sa akin habang nagsasalin ako ng niluto ko. Ako na dito. Magbihis ka na baka ikaw pa yung maliit ng dahil sa akin. Ihahatid kita sa school. Kinuha niya sa akin yung ginagawa ko at napatingin ako sa wristwatch ko. 5:16 a.m. Masyado pang maaga pero dahil malayo ang bahay namin sa school, baka mali talaga ako. Is that my husband's daily routine? Baling ko sa kanya. Yup, ihatid kita every day but I can say that I can pick you up. You know, but don't worry, you'll never gonna walk going home. I promise you that. Since malapit na ang graduation natin, ilang weeks na lang kaya hindi mo kailangang mag-adjust ng todo. Sabi niya at nginitian ako. Okay lang for sure naman na palaging gagabihin. Sasabihin ko na lang kay Andy na, no, don't make a move about it. Let me handle it, okay? He cuts me off. Okay, hintayin mo ako. Then hurry up, he answered. Kaagad akong naligo na makaakit ako sa kwarto. Nakabihis na siya at kakain na lang, ready to go. Habang ako hindi pa prepared. Pagkatapos kong maligo, kaagad din ako naglagay ng body lotion at nagbihis ng uniform ko. Naglagay ng skincare and perfume. I brush my hair and I get my bag on the bed. At bumaba na ako sa kitchen. Nakita kong may kausap siya sa phone. At kaagad rin niya namang ibinaba na makita ako at ngumiti sa akin. Let's eat, love. Ayan niya sa akin at pinaghugot niya ako ng upuan. Bago siya naupo sa kaharap ko at nilagyan ng fried rice, egg, ham and fried chicken yung plates ko bago siya kumuha ng para sa kanya. Thank you, I said, as I saw how caring this man is. And how lucky am I. Don't mention it, love. Ubusin mo yan. Initian niya ako at nagsimula na kaming kumain. After we eat, iniwan na namin yung hugasin sa sink dahil malilate na ako. Buti pa siya, 8 a.m. ang pasok niya sa company. Ako, 7 o'clock dapat nasa class na. Highs, hindi pa naman namin naayos yung pinagkainan namin pero sabi niya, everyday may pupuntang maid para mag-ayos ng bahay habang wala kami. Kaya hindi kami uuwing makalat katulad ng pag-alis namin. Kaagad rin naming narating ang school kahit na ang kulit niya sa biyahe. Namahinto niya sa sasakyan sa harap ng school. Bababa na sana ako pero may narinig akong click at hindi ko mabuksan yung passenger side. Ram, naiinis na baling ko sa kanya nang hindi ko mabuksan. Yes, my love. He playfully asked me and smiled. Bakit mo nilock? Sinamaan ko siya ng tingin. Because you forgot something, he said and he moved his face closer to mine and he pointed his cheek. My goodbye kiss, he said and smiled as our eyes met. Oh God, what a handsome man in front of me. I gulped. Kanina ka pa kaya halik ng halik. Buksan mo na lang to dahil pareho tayong malilate. I pouted. Iba naman yon, ayos lang na malit ako, ewan ko lang sa'yo. Sabi niya na kinasama ng tingin ko sa kanya. Oo na, sige na nga. Sabi ko at hinalikan ko siya sa cheek kung saan niya tinuturong halikan ko siya. That's my wife, he commented and I heard the click sounds again. It means bukas na ang pinto. Thank you. Masayang saad ko at tinampot ko yung bag ko sa tabi ko at bubuksan ko na sana ang passenger side nang bigla niya akong higitin paharap sa kanya at hinalikan ako sa labi. Naramdaman ko bumukas ang pinto sa side ko dahil binuksan niya iyon habang hinahalikan ako. I love you, he mouthed in between our kisses. I love you too, I answered and he gave me one smack kiss on my lips again. Ang dami mo talagang alam. Alis na baka malit ka pa Inirapan ko siya. He answered nang makababa na ako ng sasakyan. Isinara ko ng passenger side pero bumaba ang salamin. Kaya nakita ko siyang nakangiti sa akin. Ingat ka sa biyahe. I waved at him. I love you too, he answered and winked at me bago mabilis na umalis sa harapan ko ang sasakyan niya. Baliw na talaga ang lalaking yun Sabi ko na, ingat, sumagot ba naman ang I love you too. Nakangiti ako habang umiiling. Huminga ako ng malalim para ikalma yung sarili ko. Bago pumasok sa school, baka kasi makita pa ako ni Andy na ganito kasaya. Baka kulitin na naman ako noon kung anong dahilan kung bakit ako masaya at kinikilig. Kaagad na nanlaki ang mata ko nang lumingon ako kung saan nagagaling yung fake cough na
Makilala ko kung sino ang naririto. Red, Rex, and Andy. Blooming ata si Sarah baby ah. Puna na Red na para bang may nakakaasar ng ngiti sa labi niya. Oo nga baby, ikaw ha. Ang lawak ng ngiti natin. Umaabot sa langit. Hindi ko maabot. How to be you po. Nangaasar na saad naman ni Andy at lumapit sa akin. Asawahin mo ako. Maaabot mo ang tuktok ng kaligayahan sinasabi mo. Cool na sabi ni Rex na ikinaubo naman ni Andy na para bang nandidire. Ayi, asar naman ni Red sa dalawa. Yo, ang kapal naman ng mukha mo. Ang sabihin mo kamo, maaabot ko ang tuktok ng kasakitan at kasawian sa pag-ibig. Maarteng saad ni Andy. Try me, panghahamo ni Rex. Try what? Inirapan ni Andy si Rex. Kami naman ni Red, tahimik lang na nakamasid sa dalawa, na para bang wala kami rito sa harap nila kung magbangayan. Be my girl, Rex directly said that makes Andy and his eyes widen. Kailangan ko naman siguro magpatingin sa doktor. Sabay-sabay kaming napalingon kay Red. Akala ko sinasadya niyang ububo pero totoo pala. Nasa mid ng sariling laway. Ito na nga ba ang masayang tagpo sa pagitan ni Sarah at Ram? Ano nga ba ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa ngayong malapit na talaga silang tumira na magkasama sa iisang bubong? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.